bakit inaalaw ng ICC na yung kinidnap, wala po, dati pong Supreme Court Justice to, nagpapaliwanagan. Ito po, debate dapat nila ni De Lima. Dapat supalpal si De Lima, hindi umatindi. Akala ko ba magaling ka, De Lima? Di ba? Di ba ano ka, Justice Secretary ka? Bakit hindi ka umatin? O pareho sila eh, uh, former Justice of Supreme Court, former Justice Secretary, debate sana, ipagtatanggol sana ni De Lima na walang nilabag ang pamahalaan. Hindi dumalo. Wala kang katwira. Okay. Hindi po si PRRD napahiya, si ano talaga. Ang nakakaya naman talaga si BBM eh. O, kakasuhan ba si BBM? Pwede bang kasuhan? Siyempre naman. Ang lino na sinabi, may paglabag. Eh, pinagmamalaki ni BBM yan. Eh. Kaya po, doble-doble po ang ginagawa nilang kayod ngayon. Kaya po, importante itong botohan na to eh. Kinakailangan talaga natin. Tumawa ka mo. Tignan nyo. Tignan nyo po kung gaano kababaw yung katwiran nila, no? Opinion lang pala ng former Chief Justice. Hindi ko po sinabing Chief Justice yun. Justice lang ng Supreme Court. Ikalawa, mabigat na opinion yun, tanga. Sa kanila, wala sa kanila talaga, no? Ang pupurol na talaga ng utak. Alam mo, pag may opinion na ganyan, kung hindi ka sang-ayon, kontrahin mo. Di ba? Opinion lang po talaga to lahat eh. Dahil ang official lang po magpapasya, Supreme Court tsaka ICC. Tungkol po sa mga batas na pinag-uusapan natin. Lahat po to opinion. Ngayon, huwag mong pagtawanan yung opinion dahil napakaganda na opinion niya. Ganyan po kalabnaw yung mga utak nitong mga to. Semplang nasa survey si Bongbong Marcos, tuwan-tuwa pa sila. Eh di bali na, presidente pa rin naman. Ganyan, kaya tuwan-tuwa sila eh. Opinion lang pala ng justice. Opinion lang ng justice, nilang mo yung opinion ng justice. Eh si Jared nga, pinagmamalaki mo yung opinion, tanga. Ikumpara mo nga yung justice sa Supreme Court kay Jared. Bobo talaga. Bobo talaga tong mga to eh. Hindi po nila kaya kasing katwiranan eh. Kaya yan, tatawa lang sila. Opinion lang pala yan. Akala ko. Okay. Punta na po tayo rito sa ano. Wala kang pakialam pala. Wala ka palang pakialam eh. Alam mo, ang mga opinion po ng mga dating justice, alam niyo ba kung sino nag-interview? Tanong mo kung sino nag-interview. Oh, hindi mo kilala, no? Ang nag-interview si Attorney Jimeno, yung babae, anong pangalan nun? Ewan ko kung anong pangalan. Magaling na abogado yun. Nalulula pa siya sa mga paliwanag. Hindi naman nila na-change topic eh. Hindi nila ako na-change topic. Naroon pa rin tayo. Okay. So, asa na tayo? Doon tayo sa paglabag, di ba? Malinaw po yun. Ano man ang inyong, sino man ang panigan ninyo, talagang aminado po na may paglabag, no? Sabihin man legal yung pagkilala natin sa warrant of arrest. Ang nilalabag nyo naman, yung mismong nagbigay ng warrant of arrest.
Kaya ngayon, ito po ang problema ng ICC. Bakit po naging katanggap-tanggap sa ICC? Magtataka kayo, 'di ba? Halimbawa po kinidnap Karen Jimeno, 'yun tama. Yan nga si Karen Jimeno, magaling ng abogada 'yan. Tapos bilib na bilib pa sa mga paliwanag. Iba po talaga yung mga justice ng Supreme Court. Tapos pagtatawanan lang ng mga BBM support, opinion lang pala. Meron pong nakakatawang opinion. Halimbawa po, opinion ni Nino. Yan, nakakatawa yan. Opinion ni Maravillas, yan, nakakatawa yan. Opinion ni Jarrett, yan, mga nakakatawa yan. Pero yung opinion po ng opinion po ng mga justice ng Supreme Court, hindi po nakakatawa yan, siniseryoso po yan. Yun po ang pagkakaiba ng mga bugok at saka mga tatalino magsuri. Bakit? Alam po namin, ibig sabihin, hindi kami bugok, alam po ng mga hindi bugok ng opinion po ng dating justice ng Supreme Court ay hindi nakakatawa. So kung pinagtatawanan mo yan, ang siniseryoso mo kasi yung opinion ni Nino na pinagkukunan ng impormasyon ng mga BBM vloggers. kasama na si pinagpipitaganan ninyo. Di ba? Kanino ba galing sa tingin niyo yung may karelasyon si BP Sara na basketballista sa tingin niyo? Kanino galing yung balita na merong si Nino ay nagdadala ng chiching sa Malacanang? Napaikot sila ni Nino, binabalita nila. Alak ng tinapay. Tawa ako ng tawa. Alam niyo kung bakit? Alam ko na mas matalino yung mga Duterte vloggers, kaysa sa mga BBM vloggers. Ni minsan hindi namin ginawang news source ninyo. Nang siya ay Duterte vlogger pa, hindi namin siya ginawang source ng information o news. Di ba? Tapos ang pagtatawanan nyo, opinion. Minaliit nyo yung opinion ng justice ng Supreme Court. Bugok talaga. Ikaw ang nakakatawa. Hindi yung justice ng Supreme Court. Tumatakbo pong congressman. Reaction lang po natin. Ang dami na pong sumausaw dito. No? Yung solo parent o yung mga single mom na willing daw siyang ibigay ang kanyang serbisyo, no? Serbisyong sexual. Single mother, mga single mom. Alam niyo po, tapos ang dami po nagre-react, isa na yung lingkod na napakamanyak naman ito ni Sir. Amana ka ba kay Arnold Flavio? Alam niyo po, may bumabalik, bakit si Tatay Digong pag nag-joke? Yun nga po yun, no? Sa tingin ko, ang nakasama po sa kanya, yung pong hindi naman po wholehearted yung kanyang paniniwala na ito ay joke lang, no? Kasi po, ang pagkakaiba po ni Tatay Digong, pag nag-joke, wala po siyang pakialam. Hindi po niya kinakailangan ipaliwanag, sabihin niya lang, joke yun. Tapos, alam niyo po kasi, yung mga tao po na nabubuhol-buhol po sa pagpapaliwanag no? Nagkakabuhol-buhol po sa pagpapaliwanag. Una, sinasabi niya, yung uploader ang may kasalanan. Putya, ikaw yung nagsalita di ba? Ako po, kami po dito sa mga vlogger, pagka po present sa amin, kaya consciously, alam namin na pwede anytime. Di ba?
conscious ka dapat anytime pwedeng tapyasin yung iyong splice yung iyong video, no? I-out of context ka. Eh lalo na po kayo, eh kami vlogger. Vlogger nga kami, alam ko na pwede yun, eh, di ba? Kaya ka ba nagre-react dahil nasita ka lang ng Comelec? Bakit si Tatay Digong mas worse pa minsan? Ayun na nga eh. Tanggap ng mga tao na joke yun at hindi niya kinakailangan magpaliwanag. Alam niyo yun yung conviction mo, nagbigay ka ng joke, tanggapin man niya ng mga tao o hindi, joke yan sa'yo. Eh sa'yo, pag kinakailangan mo na ng maraming paliwanag at kinakailangan mo ng manisi, eh may mali talaga dun sa joke mo. Very offensive talaga yun. Kasi kinakailangan mo pangatwiranan eh. Si Tatay Digong, minsan lang siya nagsabi, joke yan. Joke lang yun. Tapos, take it or leave it. Kasi yung prestige ni Tatay Digong, yung prestige niya, di ba? Oh. Mapapatawad mo siya sa mga joke na medyo may kabastusan. At saka kasi nakakatawa talaga. Nakakatawa talaga. Di ba? Pero yung kabuuan kasi ni Tatay Digong, wag na. Siyempre po, mababastusan. Marami po nababastusan kay Tatay Digong. Ang mga nababastusan po kay Tatay Digong, mga ano po yan, mga kalaban niya talaga. Di ba? Tayo rin, nagjo-joke din tayo na parang bastos. Halimbawa, may mga joke tayo dito na mas masarap yung kaya po nature knows best, di ba? Mas maganda po ang natural. Ginijoke ko yan eh. Bakit mas maganda ang natural? Katulad po ng gatas ng ina, mas maganda talaga ang natural. Bakit po? Masustansya eh. Imagine niyo yung gatas ng baka at gatas ng ina. Ano po ang mas gusto ninyo? Di ba? Yan po. Papipiliin ka. Anong gusto mo? Ipainom sa anak mo. Gatas ng baka o gatas ng ina? Siyempre, always gatas ng ina tayo. Sa lalagyan pa lang, talo na yung gatas ng baka eh. Lalagyan ng gatas ng baka, ang pangit. Lata. Diba, yung gatas ng baka, lata yung lalagyan. Kakalawangin balang araw. Samantalang yung gatas ng ina, lalagyan pa lang, panalo ka na. Hindi kinakalawang. Mas lalong hinugas. May magagalit diyan, di ba? Wala kayong magagawa, joke 'yan. Okay, pero ang masakit po kasi nun, pagka pinapaliwanag mo na, pinapangatwiranan mo na, kasi nagjo-joke ka ng bastos pero gusto mong tanggapin pa ng mga na-offend na hindi kayo dapat, wag mong ipagpilitan. Alam mo kung bakit effective yung joke ng mga joker at saka hindi effective yung joke mo. Yung tumatakbong congressman. Yung pagmumukha mo kasi. Imaginein mo kung si Aga Mulak halimbawa ay nag-joke ng ganun. O yung mga single mom po. Yung meron pa pong dinadalaw po ng regla. Regla pa yung magkakasabit. Yung mga dinadalaw pa po ng regla. Kung si Aga Mulak pumila lang po kayo dyan, magpalista kayo at alam niyo po, pag si Aga Mulak po nagsalita, baka magtitilian pa. Kasi Placido, shout out sa'yo, Placido Pilosopo. Baka magtilian pa yung mga binibiro eh. Depende po sa pagmumukha.
kung ang joke mo pang-gwapo tapos hindi ka gwapo.